Hindi mo na kailangan maghintay ng December para makakain lang ng bibingka, dahil today gagawa tayo ng bibingka sa kawali. Just follow the steps. Para sa mga sangkap na gagamitin, naglagay lamang ako ng isang tasa ng giniling na bigas at isang tasa rin ng glutinous rice flour. Gamit ang ibang mixing bowl, naglagay ako ng 3 itlog, at isang tasa ng puting asukal. Tapos isang tablespoon ng vanilla extract pandagdag aroma, kalahating teaspoon ng asin upang di mag-overpower ang tamis ng ating bibingka batter. Haluin lang ito hanggang sa ma-dissolve ang asukal na nilagay dito. Matapos mahalo, sinunod ko na rin ang isang tasa ng coconut milk rito. Bali ang purpose ng coconut milk para magbigay ng distinct flavor at para malambot ang texture nito. Kung nakaabot kayo sa part ng video nating ito, please send a star para suporta nyo sa aking content, at please comment below kung taga saan kayo para alam ko kung saan naabot ang aking mga video. Salamat po! Dahil sa okay na ang wet ingredients, pwede na natin itong i-mix sa dried ingredients na glutinous flour at rice flour. Dahil sa wala akong rice flour, nagiling na lang ako ng bigas gamit ang grinder. Isang teaspoon ng baking powder, para sa tamang texture ng ating bibingka. Haluin ulit ito upang ang ibang mga sangkap ay ma-well combine at di tungining ang ating bibingka batter. Naglagay rin ako ng kalahating tasa ng evaporated milk. Ito ang magpapa-creamy, moist at may malambot na texture kapag naluto na ito. Isang stick of melted butter. Bali ang butter ang tutulong sa pagiging malambot at malasa ng ating bibingka. Kung nagustuhan nyo ang content ko for today's video, please like, share and subscribe para magpalaganap ng good vibes. Salamat po. Ilagay na rin natin ang kinayod na buko at haluin lang ito. Sa puntong ito nagdarang na ako ng dahon ng saging para sa gagamitin natin mamaya. Inihanda ko na rin ang pangmalakasan kong kawali, at nilalagay ko na ang dahon ng saging rito. Siguro mga ilang layer din upang di madaling masunog ang ating bibingka kapag ito'y niluluto na. Nagpahid rin ako ng mantikilya sa dahon upang di mag-stick ang bibingka kapag ito'y naluto na. Ngayon binubuhos ko na ang bibingka batter sa ating mahiwagang kawali, tiyakin lang na lahat ng area ay malagyan ng batter. Ito na ang most awaited moment, cooking time na. Pwede nang buksan ang kalan, gamit ang mahinang apoy upang di ito masunog agad. Lutuin lamang ito ng 30 minutes, if may ulingan ka much better, pwede mo rin patungan ng liso na may nagbabagang uling, upang ang top and bottom sabay ang pagkakaluto. Kapag ganito na ang outcome ng ating bibingka, maari nang ilagay ang hiniwang itlog na pula, kasi kapag nilagay ko ito sa una, lulubog lang ito. Matapos ang 3 minuto, sinunod ko na rin ang grated mozzarella cheese. Wala kasi akong quick melt cheese kaya ito na lang ang nilagay ko, kahit na anong cheese ay pwede naman. Tinakpan ko ulit, upang maluto ang kesong nasa ibabaw nito. Matapos ng ilang minuto, pinatungan ko ito ng dahon ng saging upang baligtarin lang ito at lutuin ito ulit ng 15 minutes, bali ang cooking time nito both side is 30 minutes all in all. Kapag ganito na ang output means pack na pack, okay na ito, hintayin na lang natin maluto ang other side ng ating bibingka na niluto lang sa kawali. Ginupit-gupit ko ang sobrang dahon ng saging para matakpan natin ito ulit. Takpan at lutuin lang ito ng 15 minutes hanggang sa mag-light brown ang other side nito. Dahil sa luto na ito, pinatay ko na ang kalan at binaklas ko na rin ang dahon ng saging sa ibabaw nito at sinet aside ko lang ito. Tinusok-tusok ko lang ito, gamit ang toothpick para makasiguradong sakto ang pagkakaluto nito. Matapos ang 30 minuto, ito na ang bibingka sa kawali, na authentic ang lasa at hindi ginamitan ng oven. Ito na ang perfect na merienda bago mag-bare months na may kasamang mainit na tsaa o tea.